Nagmamadaling nilisan ang nasusunog na lungsod ng liwanag, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot, at bawat yabag ng kanyang dambuhalang mga paa ay dumurog sa matatandang puno, nag-iiwan ng landas ng pagkawasak sa kagubatan ng demonyo. Ngunit hindi siya tumatakbo ng walang direksyon, ang kanyang patutunguhan ay ang kuweba kung saan naninirahan ang tribo ni Lin Tien, hindi ito isang pagtakas na walang saysay, bagkus, isang paghahanap ng kanlungan sa isang pamilyar na lugar na may komplikadong istruktura, kahit habulin siya, may tsansa pa rin siyang makatakas. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating ng hari ng goblin ang bungad ng kuweba, puno ng dugo ang kanyang mga mata habang tinitingnan ng madilim na loob. Ngunit bago siya makapasok, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy, dahilan upang siya ay mapatigil. Amoy ng mga goblin, ngunit hindi mula sa kanyang sariling tribo, sa isang iglap, isang alaala ang sumagi sa kanyang isipan, iniulat noon ni Beast Goblin na ninakaw ng isang tao mula sa lungsod ng liwanag ang kanyang singsing. Noong panahong yun, ipinangako ni Fair Ramen sa ngalan ng kanyang dangal na wala siyang alam tungkol sa singsing at hindi kailanman nagnakaw mula sa mga mababang goblin, hindi kailanman naniwala ang hari ng goblin sa kanyang pangakong yun. Ngunit ngayon, nagsimula siyang magduda, posible kayang nagsinungaling si Beast Goblin, baka gawa-gawa lang niya ang kwento upang angkinin ang singsing para sa sarili, ngunit patay na ang goblin na yun. Kung totoo ang kanyang hinala, maaaring nasa loob pa rin ng kuwebang ito ang singsing. Sa sandaling yun, sumabog ang matinding galit sa kanyang loob, umalingaw-ngaw ang mabangis niyang alingaw-ngaw habang inihanda ang sarili upang sumugod sa kuweba, ngunit dahil sa kanyang dambuhalang katawan, hindi siya kasya sa pasukan, dahil sa matinding pagkabigo, pinalo niya ng malakas ang bungad ng kuweba gamit ang kanyang kamao. Bawat hampas ay nagpataginting sa lupa at nagpayanig sa buong kuweba, animoy guguho na ito anumang sandali. Sa loob, napuno ng tensyon ng hangin, namutla si Gobo sa matinding pag-aalala, nanginginig ang maliliit niyang kamay habang mahigpit na kinakapitan ang leleyan ng kanyang damit, hindi niya alam kung ano ang umaatake sa kanila. Ngunit sapat na ang mga pagyanig upang ipahiwatig na hindi pangkaraniwang kalaban ang nasa labas. Hindi tayo maaaring manatiling nagtatago habang buhay. Kailangan nating lumaban, mariing sabi ni Alicia. Hindi, agad siyang pinigilan ng reyna ng mga diwata, iniutos ni Lin Tien na manatili tayong nakatago, hindi natin maaaring suwayin ang kanyang utos. Habang nasa bingit ng pagkabalisa ang grupo, biglang lumitaw si Goblin Slayer, pinakalma niya sila. Tiwalang hindi kailanman kikilos si Lin Tien nang walang kasiguraduhan, hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Sa labas, biglang tumigil ang walang humpay na pag-atake ng hari ng goblin, may naramdaman siyang papalapit, isang malakas na ihip ng hangin ang humagupit mula sa itaas, mula sa himpapawid, dahan-daang bumaba si Lin Tien sakay ng kanyang dragon, sa wakas, naabutan na niya ang hari ng goblin. Pagkakita sa kanyang target, dahan-daang lumitaw ang malamig ng ngiti sa mga labi ni Lin Tien. Tulad ng inaasahan ko, tumakbo ka patungo rito, aniya, malamig ang tinig, aaminin kung mabilis ka, pero huwag mong isipin na makatatakas ka mula sa aking pangangaso. At kasabay ng kanyang mga salita, ang dragon sa ilalim ni Lin Tien ay nagpakawala ng nakakabinging Eitingal, hindi binibigyan ng pagkakataon ng hari ng goblin na makabawi para sa isang kontra-atake, mabilis na nagbigay ng utos si Lin Tien, atake. Isang dambuhalang fireball ang lumabas mula sa bibig ng dragon, bumalat sa posisyon ng hari ng goblin sa nakapangingilabot na bilis, nilamon ng naglalagablab na apoy ang paligid, ngunit hindi nito lubos na mapinsala ang hari ng goblin, gayunpaman, hindi yun ang tunay na layunin ni Lin Tien, ginamit lamang niya ang apoy upang takpan ang paningin ng kalaban at lumikha ng isang pambihirang pagkakataon upang umatake. Walang pag-aalinlangan, hinugot ni Lin Tien ang kanyang pana, itinutok ito sa tungkod ng goblin at agad na kinalabit ang getilyo. Ngunit hindi ito nakalampas sa matalas na mata ng hari ng goblin, bago pa man makapagpaputok si Lin Tien, ginamit ng hari ng goblin ang kanyang nakapanghihilakbot na bilis upang biglang sumulpot sa ibang direksyon, sa isang kisap mata, nasa tabi na siya ng dragon ni Lin Tien. Walang pag-aatubili, inihampas ng hari ng goblin ang kanyang dambuhalang kamao ng may nakapipinsalang puwersa, parang hinahati nito ang hangin, diretso sa dragon. Bagaman mabilis ang reaksyon ng dragon, hindi nito matakasan ang di masukat na bilis ng hari ng goblin, hindi ito nakailag sa oras, isang napakatinding suntok ang tumama dito, dahilan upang ito'y tumilapon pababa sa rumaragasang talon.
Saglit na nagulat ang hari ng goblin nang mapansin niyang nakaligtas si Lin Tian, habang unti-unting kumakalis ang makapal na ulap ng ambon, lumitaw ang figura ni Lin Tian, at sa kanyang kamay, naroon ang singsing. Nanlaki ang mga mata ng hari ng goblin, hindi makapaniwala, paano napunta sa taong ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Isang nakapanghihilakbot na alingaw-ngaw ng galit ang isinambulat ng hari ng goblin. Hayop ka, ibig sabihin, ikaw ang nagnakaw ng aking singsing, isauli mo agad. Ngunit tumawa lang si Lin Tian, puno ng panunuya ang kanyang mga mata. At kung hindi ko ibigay, ano ang gagawin mo tungkol dito? Nag-alab sa matinding galit ang pulang mga mata ng hari ng goblin, hindi lang basta isang sagisag ng kapangyarihan ang singsing na yun, mayroon itong isang mahalagang bahagi ng kanyang tunay na lakas, ang pagkawala nito ay isang hindi matutumbasang dagok sa kanya. Wala nang sinayang na sandali, isang mabangis na alingaw-ngaw ang pumuno sa buong kagubatan habang sumigaw ang hari ng goblin sa sukdulang puot. Mabilis na sumugod ang hari ng goblin sa isang nakakamanghang bilis, sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Lin Tian, pinakawalan ng isang sunod-sunod na mabangis na pag-atake. Ngunit bawat isa sa kanyang malalakas na suntok ay naiwasan ng walang kahirap-hirap, sa pamamagitan ng kanyang malaagos na galaw. Inilusot ni Lin Tian ang kanyang katawan sa pagitan ng mga atake, ginagawa silang walang saysay, ang agwat ng kanilang bilis ay hindi matatawaran. Ngumisi si Lin Tian at nanukso, sa dambuhala mong katawan, iniisip mo bang kaya mong makipagsabayan sa akin, huwag mo nang sayangin ang lakas mo. Eksaktong sa sandaling ipukul ng hari ng goblin ang isang mabigat na hampas, sinamantala ni Lin Tian ang maliit na puwang at biglang naglaho sa kanyang paningin. Noong napagtanto ng hari ng goblin kung ano ang nangyari, huli na ang lahat, biglang lumitaw si Lin Tian sa kanyang likuran at isang matinding suntok ang damapo sa kanyang ulo. Wala siyang pagkakataong umiwas, 2 sa 3 gal-ame sa kanyang ulo ang naputol sa isang iglap, agad na sumabog ang itim na dugo sa ere. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Lin Tian ang naputol na mga gal-ame at kinain ang mga ito, dahil sa kanyang kakayahang plunder. Agad niyang nakuha ang isang kakayahan ng hari ng goblin, Supersonic Howl. Matapos namnamin ang kanyang gantimpala, pinahid ni Lin Tian ang kanyang bibig, isa sa kanyang mga mata ay dahan-daang naging kulay dugo, naglalabas ng nakakatakot na aura ng kapangyarihan. Hindi binigyan ng pagkakataon ng hari ng goblin upang makabawi, agad na pinakawalan ni Lin Tian ang kanyang bagong kakayahan, Supersonic Howl. Isang napakalakas na shockwave ang sumabog mula kay Lin Tian, dumaluyong diretso sa hari ng goblin. Napuno ng sindak ang hari ng goblin, ngunit huli na upang makaiwas, tinamaan siya ng napakalakas na sonic blast, animoy sinalpok ng isang nagngangalit na bagyo, tumilapon siya palayo, tuluyang nawala ng kakayahang lumaban, at bumagsak sa lupa, hindi makagalaw, ngumiti si Lin Tian sa kasiyahan, isang madali ang tagumpay, ngunit higit pa roon, tuwang-tuwa siya sa pagkuha ng isang napakalakas na kasanayan mula sa hari ng goblin. Irang atake gamit ang teknikang kakalabas niya lang matutunan, napalipad ang Goblin King bago bumagsak sa lupa, nakahandusay at hindi gumagalaw, dahil sa kasabikang magkaroon ng bagong kasanayan, inakala ni Lamdin na ganap na niyang natalo ang Goblin King, nang walang pag-iingat, lumapit siya upang suriin ang katawan nito. Dahil sa kanyang pagiging pabaya, bigla siyang inatake ng hindi inaasahan. Diretsyong tumama ang napakalaking kamao ng Goblin King sa dibdib ni Lamdin, dahil sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Wala siyang paraan upang makaiwas, napaatras siya ng malakas, ang kanyang maliit na katawan ay tumilapon at bumagsak ng matindi sa isang pader ng bato, na lumikha ng malakas na pagsabog sa pagbangga. Hindi binigyan ng Goblin King ng pagkakataong makabawi si Lamdin, sa isang iglap, sumugod siya ng napakabilis at nagpakawala ng panibagong nakapipinsalang suntok. Sa pagkakataong ito, bahagyang naitaas ni Lamdin ang kanyang mga braso upang ipagtanggol ang sarili, ngunit dahil sa matinding puwersa ng atake, muling napalipad ang kanyang katawan. Nang pilit niyang bumangon, biglang lumitaw muli sa harapan niya ang Goblin King sa ikatlong pagkakataon, agad na nagpapakawala ng isa pang suntok gamit ang kanyang purong lakas at bilis. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagkaroon si Lamdin ng sandaling panahon upang maghanda, itinaas niya ang parehong mga braso, iniipon ang lahat ng kanyang lakas upang salagin ang atake. Sa lakas ng suntok, nagkabitak-bitak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sa pagkakataong ito, nanatili siyang nakatayo, habang tinatanggap ang atake,
napagtanto niya kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Goblin King. Pakiramdam niya, maswerte siya dahil sa matinding pinsalang natamo ng kalaban, na labis na nagpahina rito. Samantala, nagulat din ang Goblin King nang makitang nagawang tiisin ni Lamdin ang kanyang suntok. Sa sandaling yun, napagtanto niya na ang lakas ni Lamdin ay higit pa sa kanyang inaakala. Sinamantala ni Lamdin ang panandaliang pagkagulat ng Goblin King at agad siyang nagpakawala ng malapitang kontra-atake. Dahil sa lapit nila sa isa't isa, wala nang paraan ng Goblin King upang makaiwas, tumama ng direkta ang suntok ni Lamdin sa dibdib nito, at isang nakabibinging sigaw ng sakit at kawalan ng pagpayag ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi makapaniwala ang Goblin King na natalo siya ng isang pangkaraniwang goblin lamang tulad ni Lamdin. Ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak sa lupa sa harapan ni Lamdin, tuluyang natalo, dugo ang nagkalat sa paligid, lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. Habang nakatingin sa bumagsak na Goblin King, sinabi ni Lamdin, wala kang pagkain dito upang makabawi ng lakas, at kung tinamaan ko ang iyong mga mahalagang bahagi, siguradong patay ka na. Kung hindi lang sinadyang patawarin ni Lamdin ang buhay ng Goblin King, ang kanyang naunang atake ay tumagos na sana ng direkta sa puso nito. Ilang sandali pa, nang tuluyang hamupa ang tunog ng labanan, lumabas mula sa yungib si Goblin Slayer. Tinitigin niya ang walang buhay na katawan ng Goblin King sa lupa, may halong gulat sa kanyang mukha. Sa sandaling yun, ipinahayag ni Lamdin na iiwan niya ang Goblin King sa kanya upang siya ang bahala rito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang naging desisyon ni Lamdin, kaya tinanong niya ang tunay nitong intensyon. Itinuro niya na dapat ay nilagay niya ang kaluluwa ng Goblin King sa kanyang singsing upang mapalakas ang sarili. Gayunpaman, ngumiti lamang si Lamdin at sinabing, sa totoo lang, nabigo ang plano, dahil lumitaw at nakialam ang adventurer party ng Sword Saint sa laban. Dagdag pa niya, natuklasan na rin ng mga ito na siya ang nasa likod ng lahat. Isa sa kanila, isang lalaking nagngangalang Marshall, ay may kakayahang gumalaw sa ilalim ng lupa. Sa pamamagitan ng kakayahang yon, madali nitong mahahanap ang kanilang kinaroroonan. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaba ang babae. Tinanong niya si Lamdin kung ano ang balak niyang gawin. Sa sandaling yun, dahan-daang inalis ni Lamdin ang singsing mula sa kanyang daliri, tumingin siya sa nakahandusay na Goblin King at sinabi, ang goblin na ito ay isang tao mula sa dakilang libingan, ang pinakamainam na gawin ngayon ay samantalahin ang kanyang pagkatao at lumikha ng kaguluhan sa pagitan ng dakilang mausoleum at ng sangkatauhan, upang mapilitan silang wasakin ang mga tao sa lungsod ng liwanag. Nanlaki ang mata ng babae at tinitigan si Lamdin matapos marinig ang kanyang plano. Para sa kanya, sobrang delikado ito. Dapat nating iwasan ang anumang kaugnayan sa mga nasa loob ng dakilang mausoleum, sabi niya, puno ng pag-aalinlangan. Dahan-daang inilagay ni Lamdin ang singsing sa kamay ng Goblin King, naniniwalang ito ang pinakamainam na solusyon sa kasalukuyang sitwasyon. Inutusan niya si Goblin Slayer na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang utusan ang Goblin King na bumalik sa dakilang mausoleum, iulat ang mga nangyari, at ipasa ang singsing sa mga nasa loob bilang paghihimagsik. Bagaman labis na nababahala si Goblin Slayer sa desisyong ito, alam niyang hindi niya mababago ang isip ni Lamdin. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang guwantes at sinabing susundin niya ang utos nito. Umaasang magiging matagumpay ang kanyang plano, kinuha niya ang isang kutsilyo at ginupit ang kanyang palad, dahilan upang tuluyang damaloy ang kanyang dugo. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa katawan ng Goblin King habang bumibigkas ng serye ng komplikadong incantations. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang kakaibang berdeng liwanag na bumalat sa katawan ng Goblin King, bigla itong tumayo muli, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mababang, paus na tinig. Ang abang lingkod na ito ay buong pagpapakumbabang sumusunod sa utos ng Panginoon, matapat kung ihahatid ang inyong mensahe. Paglipas ng ilang sandali, nagbago ang eksena sa yungib ng mga goblin. Sa mga sandaling yun, masayang nagpipista ang mga goblin, nilalasap ang tagumpay, ang kanilang mga pagkain, walang iba kundi ang mga bangkay ng mga sundalo at kapwa goblin na namatay sa labanan sa lungsod ng liwanag. Samantala, nakatuon naman si Lamdin sa pagsusuri ng mga gantimpalang kanyang natanggap mula sa labanan. Tumanggap siya ng 300 accumulation points at naka-unlock ang kakayahang tumawag ng isang antas 6 na halimaw mula sa sistema. Pinag-isipan ni Lamdin kung sulit bang matutunan ang kasanayang ito, ngunit matapos ang mahabang pagninilay, nagdesisyon siyang hindi ito kunin. Ang isang antas 6 na halimaw ay may lakas lamang nakatumbas ng isang brutal goblin, kahit 3 pa ang kanyang matawag, hindi pa rin tiyak kung kaya nilang tapatan ng Sword Saint.
Sa halip, patuloy niyang sinuri ang sistema upang maghanap ng mga kasanayang magpapalakas sa kanya. Ilan sa mga pagpipilian ay: 1. Mutation Fusion Skill. Ang kakayahang ito ay nagpapahintulot sa gumagamit na pagsamahin ang mga bahagi ng katawan ng kanyang mga kalaban sa kanyang sarili. Bawat bahagi ay magbibigay ng tiyak na pagtaas sa kanyang mga katangian, ngunit hindi nito mamanahin ang likas na kakayahan ng kalaban at mananatili ang orihinal nitong anyo. 2. Destructive Blood. Isang atake na may dalang sumpa, nag-aalis ng bisa ng mga banal na kakayahan ng kalaban habang pinahihina ang lahat ng kanilang katangian. Bukod dito, ang sinumang may sumpa nito ay makakatanggap ng mas mataas na pinsala. Napagtanto ni Lanthine na bagaman mukhang hindi gaanong malakas ang Mutation Fusion Skill ng mag-isa, kapag pinagsama ito sa kanyang Jindivo Uring ability, ito ay magiging isang napakalakas na kakayahan. Halimbawa, maaari niyang isama ang pakpak ng isang dragon sa kanyang katawan, kaya't makakalipad siya sa himpapawid na parang isang tunay na dragon. Bukod pa rito, maaari rin niyang isama ang mata ni Medusa, at nakawin ang kakayahang gawing bato ang kanyang mga kaaway. Sa kabilang banda, napansin din ni Lanthine na ang Destructive Blood ay may napakalaking potensyal, dahil ito ay isang mahusay na paraan upang labanan ang mga banal na kapangyarihan. Dahil wala pang anumang halimaw na magagamit para sa Mutation Fusion, nagdesisyon si Lanthine na piliin na lamang ang Destructive Blood, ngunit sa kanyang pagkagulat, matapos niyang matutunan ang kasanayang ito, biglang naglabas ng notification ang sistema. Binabati kita sa pagkatuto ng bagong kakayahan, ang iyong 300 accumulation points ay muling naibalik. Nanlaki ang mga mata ni Lanthine sa gulat, hindi niya mapigil ang mapuno ng tuwa at biglang sumigaw. System, mahal na mahal kita, kung tao ka lang, kung babae ka lang, hindi kita kailanman pababayaan. Nagtaka ang mga goblins sa paligid sa kanyang kakaibang pagwawala, lahat sila ay nagkatinginan, litong-lito sa kanyang reaksyon. Ngunit sa halip na sayangin ng pagkakataong ito, agad niyang ginamit ang kanyang naibalik na puntos upang makuha ang Distorted Mutation Skill. Dahil dito, hindi na siya limitado ng genetic ong likas sa mga goblin bilang mga purong carnivore. Ngayon, nagkaroon siya ng kakayahang manghigop at magsanib ng iba't ibang uri ng katawan, na higit pang nagpataas ng kanyang potensyal, hindi niya inaasahang magiging ganito siya kaswerte. Habang natutuwa si Lanthine sa kanyang swerte, napansin ni Gobo at Ephra ang kanyang kakaibang kilos, napuno sila ng pag-aalala at agad na lumapit sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tanong nila, puno ng pag-aalala. Medyo gulat pa rin, napatawa si Lanthine, hahaha, wala lang, sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang tuwa. Samantala, matapos ubusin ng mga nadambong mula sa digmaan, biglang nagsimula ring mag-evolve ang katawan ni Gobo. Napatingin siya kay Lanthine na may bahagyang pag-aalinlangan, bago biglang nagbigay ng isang matapang na mungkahi. Lanthine, gusto mo bang magkaroon ng anak? Habang sinasabi ito, may bahagyang pulang kulay sa kanyang pisngi. Ipinakita niya ang kanyang katawan, malinaw na ipinapahiwatig ang kanyang kahandaan. Agoy kakol, mukhang mapapalaban na naman ang manyakol nating bida sa babaeng handa ng makipagsagupaan sa bida nating matapang sa bakbakan, lalo na sa lamutakan. Sa susunod ulit mga kamanyakol, salamat.